Sinimula na po ng Committee on Illegal Drugs or Committee on Public Order tungkol sa drugs ni Senador Bato de la Rosa ang hearing kaugnay po dun sa sinasabi nitong yung issue tungkol dun sa Philippine Drug Enforcement Agency at yung dating police agent o dating police na naging agent ng PDEA na si Jonathan Morales. At nasabi po ni General Lasso, yung hong hepe ng PDEA, ano bang tunay na pangalan ng Director General ng PDEA, na may record sila 2008 pa lang dismiss na sa serbisyo itong si Jonathan Morales sa PNP. At paano daw ito makakapasok bilang agent ng PDEA? So yan po yung pinagtatalunan. Pakinggan nyo ito ilang porsyon dahil meron pong inilabas yung PDEA na mga dating kasamahan daw na magpapatunay yata kung ano ba talaga itong nangyari ito. Yung apat dito. Yan, si General. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na in-administer mismo ni Director Gil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko. Inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan nito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala palang kayo nun? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako doon. Wala ka doon. Ikaw? Wala ka doon? Po, sir. Wala. Ikaw? Walang nangyari. Ikaw? Wala ka? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Yeah, regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, hindi, We were wala. not in the office on Oh, so you were not those there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, pero, ay March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yung totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin. Weekend pala yan, walang opisina. So, safe statement lang yun na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan?
Your Honor, yung representation ng yung kung sasabihin ng ng mga kasama ko na 4 sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi nila ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal ko itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka. Your Honor. Sinong nandun? doon sa sworn statements, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko po lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ganun po yung sa amin. Wala pong yan. So medyo masalimot Si Jonathan Morales yung sinabing dating agent na nag-aakusa, hindi umano'y testigo tungkol dun sa mga operation nila tungkol sa drugs. Tapos na sinasabi ng mga empleyado ng PIDEA, paano mangyayari yun? Araw ng Sabado at Linggo yun. So walang opisina nga naman. So medyo masalimot itong isyong ito. Kaya hirap din si Senador De La Rosa kung paano i-handle yan. So pinaninindigan nitong nitong testigo na si Morales na siya mayroong alam at mayroong report. Sabi naman ng PIDEA Director General, wala. At sabi rin ng mga witness, wala namang mga tao, hindi naman niya matukoy kung sino. Delikado yan, At ngayon ay isa sa lumutang sa hearing, na-dismiss na pala nga ito 2008 pa. So, meron bang kredibilidad? Kapanipaniwala ba o hindi itong Mr. Morales na ito na dati raw pulis? Ultimo yung pag-dismiss sa kanya, hindi niya alam Dinismiss pala siya ng 2008, hindi daw niya alam. Wala daw siyang record ng dismissal. Pero sabi naman ng Director General ng PIDEA, meron silang black and white na nakuhang record mula sa PNP na dinismiss siya, itong si Morales, noong pang 2008. Wow! Kasi yung mga agent kasi ng PIDEA, yung iba dyan, pulis. Pag galing ka sa pulis, pupunta ka ng PIDEA, yung iba nag-a-apply doon. Ito, dismiss pala Kung dismissal, merong record na hindi maganda. Paano naman yung tatanggaping ahente ng PIDEA? So, masalimot yan. Anyway, umpisa pa lang po yan. Maraming mga issue pang lalabas dito. Medyo may political issue ito dahil sinasangkot nitong Morales na ito na testigo ng mga anti-Marcos ang ating Pangulo. Di ba? Yan ho yung issue dyan pinatulan po ni Senador De La Rosa itong isyong ito, tingnan natin kung ano mangyayari. Good luck, Senador. Kung saan makakarating itong investigasyon mo tungkol dito sa usaping ito na nanggagaling sa mga testigo na galing sa mga galit sa administrasyon kung bakit, alam na ninyo kung anong dahilan kung bakit sila nagagalit.